Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan, Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Sabado at ngayong May 3, 2025. Welcome sa ating programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa lapuan sa oras, ihatid po namin sa inyong mabalita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan di Paragirim. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa, mga Chinese sa Porac, Pogo Hub o Meska po. Todo Balita. Buwan ng job fairs iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos. Todo Balita. DOTR Chief na pundi sa Solid North Transit, 27 bus firm damay sa SETEX trahedya. Todo Balita. Senior Citizens Commissioner sinibak ng Malacanang. Todo Balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, Vatican, inilabas mga aktibidad sa PayPal conclave. Todo Balita. Sa balitang lokal, Congresswoman Rachel Arenas nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng kampanya. Todo Balita. Ilang aplikante sa Pangasinan agad na natanggap sa trabaho sa Siligao Labor Day Job Fair ng Department of Labor and Employment. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Sisi at Pons sumataw ng panalo sa Beach Pro Tour. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita, napundi na si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa paulit-ulit na mga aksidente sa lansangan sangkot ang mga bus kung kaya't nagpatawag ito ng pulong para plansyahin ang problema. Pinulong ng DOTR ang 27 bus company nitong Biyernes, May 2, para talakayin ang serye ng aksidente sa kalsada at ang mga tsuper na nagpositibo sa illegal na droga. Kasunod dito ng malagim na trahedya sa Subic Clark Tarlac Expressway o SETEX kung saan 12 katawang na iulat na nasawi habang 30 iba pa ang sugatan. Nitong Huwebes, May 1, sangkot sa trahedya ang isang bus ng Solid North Transit at ipinasuspindi na ng DOTR ang operasyon ng kumpanya. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, tatapatin niya ang mga bus company kung bakit puro aksidente nangyayari at nagpositibo pa sa iligal na gamot ang mga nahuhuling bus driver. Anya talagang didiretso na niya mga ito dahil kapag hindi umano sila nagtino, hindi lang suspensyon ang aabutin ng mga ito. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Labor and Employment o DOLE na magsagawa ng buwan ng job fairs para magkaroon pa ng mas maraming oportunidad ang mga Pilipino na makahanap ng trabaho. Sa pahayag ng Pangulo sa ika-123rd Labor Day celebrations noong Huwebes, sinabi nito na mula Hulyo taong 2022 hanggang February ngayong taon ay mahigit 4,000 job fairs na ang naisagawa. Aktibo rin anya ang gobyerno sa paghihikayat sa foreign at local investors sa bansa para mapalakas pa ang job creation. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na patuloy ang pagbuti ng kalagayan ng labor market. Patunay anya noong Pebrero ay bumaba sa 3.8% ang unemployment rate sa bansa. Samantala, tiniyak ng COMELEC na makakaboto pa rin ang mga residente ng Negros Island
na nananatili sa may evacuation center matapos maapektuhan ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dadalhin mismo sa may evacuation center sa La Carlota City at La Castellana ang mga ballot box para sa halalan. Ang payag ni Garcia ay kaugnay sa pag-abala o pag-aalala ng mga evacuee na baka hindi sila makakaboto dahil sa mga evacuation centers o nasa mga evacuation center pa sila. Binanggit ni Garcia ang hakbang na ito ay patunay na sa kabila ng anumang sitwasyon, walang butante ang may iwan sa darating na halalan sa May 12, 2025. Dahil sa pagbibigay ng mga bonuses sa mga hindi kwalipikadong personnel, sinibak ng Malacanang si National Commissioner for Senior Citizens Commissioner Raymar Mansilungan. Ang dismissal order ay nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin matapos mapatunayan ang mga reklamo laban kay Mansilungan. Kabilang sa mga reklamo na nakasaad sa dismissal order ang serious dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Sinabi ni Bersamin na dapat manatiling tapat ang mga opisyal at kawanin ng gobyerno at sumusunod sa mandatong nakapaloob sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nauna nang sinuspinde si Bersamin ni Bersamin si Mansilungan noong February 2024 dahil sa reklamong isinampa ng isang Miguelito Garcia tulad ng misrepresentation ng kanyang educational background sa kanyang aplikasyon bilang NCSC Commissioner at ginamit umano ang pera ng gobyerno para umupa ng opisina sa Lucena City, subalit natuklas ang residential building at walang opisyal na resibo. Inaasahang magkakaroon ng bahagyang pagbaba ng presyo ng diesel at sa susunod na linggo. Based on the fourth trading in Mean of Plants Singapore o MAPS, prices of petroleum products are expected to roll back. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Para sa gasolina, maaaring pumalo ang tapyas presyo sa 0.25 hanggang 0.70 kada litro. Habang sa diesel, posibleng umabot lang ng 0.30 hanggang 0.80 kada litro. Magkakaroon din ng tapyas presyo sa kerosene na abot ng 50 centimos hanggang 70 kada litro. Samantala, naniniwala ang isang political analyst na dumausdos ang kalidad at karakter ng mga kandidato sa pagkasenador sa May 12 midterm polls. Sa isang episode ng Balitapatan ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni political analyst Edna Co na dati ring din ng UP National College of Public Administration and Governance. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang mga kandidato sa pagkasenador ay dapat na isang natural-born citizen, nasa 35 years old, literate at rehistradong batante. Gayunman, inaasahan din anya ng mga ito na sila ay nagtataglay ng specialization dahil ang posisyong kanilang hinahangad ay tatalakay sa mga kwalipikadong issue sa national at international levels. Sa kabila nito, hindi naman sang-ayon si Ko sa pagpapatupad ng mas mahigpit na guidelines para sa senatorial candidates dahil ang halalan ay nasa kamay pa rin ng mga pipili, ito ang mga mamamayan. Sa ating balita, sa ibayong dagat, lumagtas sa isang kasunduan ng Amerika at Ukraine na nagbibigay ng access sa Washington sa mga kakaibang mineral ng Kyiv kapalit ng pagtatayo ng US Investment Fund sa huli para palakasin ang ekonomiya ng bansa na apektado ng giyera nito sa Russia. Ayon kay Vice Prime Minister Yulia Vridenko, bibigyan ng Ukraine ang Amerika ng special na access sa mga proyekto ng pamumuhunan tulad ng aluminum, graphite, langis at natural gas. Sinabi naman ni US Finance Secretary Scott Bessent na ito ay pagpapakita ng pagtutok ng Washington sa isang mapayapang resolusyon sa krisis sa Ukraine, gayon din sa pagpapadala ng mensahe sa Russia kaugnay ng pangmatagalang suporta ng US sa Ukraine. Pagtiyak ito ng susuportahan ng Administrasyong Trump ang pagbangon ng Ukraine.
Dumako naman tayo sa mga balitang lokal na nanawagan ng pagkakaisa si Congresswoman Rachel Arenas ng Tercero Distrito ng Pangasinan sa gitna ng kampanya ngayong eleksyon. Sa kanyang talumpati sa isang barangay caucus kamakailan, sinabi ni Congresswoman Arenas na huwag tayong maghiwalay dahil sa eleksyon lang. Isang araw lang po ang eleksyon pero yung alam ninyong may malalapitan kayo, may mapupuntahan kayong panghabang buhay yon. Binigyan din ng mambabatas ang kahalagahan ng matalagang samahan at tiwala sa halip ng pagkakahiwalay dahil sa politika. Aniya, mas mahalagang ingatan ang relasyon sa kapwa kaysa pairalin ang hidwaan sa madalas lumalabas tuwing eleksyon. Idinagdag pa ni Congresswoman Arenas na nung nag-uumpisa pa lamang siya, tinuring siya ng mga distrito niya bilang kaibigan at kalaunan ay kapamilya na. Ilang aplikante sa Pangasinan ang agad na nakatanggap o natanggap sa trabaho sa sinagawang Labor Day Job Fair ng Department of Labor and Employment ngayong Mayo 1 sa Robinson's Place, Calasiao. Lubos ang pasasalamat ng mga bagong hired sa DOLE at sa mga kumpanyang tumanggap sa kanila. Ayon sa kanila, ang job fair ay daan tungo sa panibagong simula at pagkakataong makabangon mula sa kawalan ng trabaho. Patuloy ang DOLE sa pagbibigay daan sa mga job seekers na makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng job fair at iba pang employment facilitations programs, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan. Nagbigay naman ng babala ang Bulinaw Tourism and Information Office sa mga pumupunta sa bayan ng Bulinaw sa gitna naman ng pagdagsa ng mga turista nitong summer. Huwag mag-book sa mga unauthorized agents o mga unregistered tourism entities. Dagdag pa ng Bulinaw Tourism and Information Office, ito ay para masiguro ng mga turista ang kanilang safe, secure at legitimate na experience kapag sila ay nag-book para sa kanilang accommodation sa mga accredited na mga booking companies. Dagdag pa ng Bulinaw Tourism Office, ito ay para maiwasan ang scams, makakuha sila ng magagandang rates, ma-enhance naman ang suporta at ang personalized experience nila ay maging kakaiba. Bilang suporta sa pakikisa sa Sustainable Environment Protection ng Administration ni Mayor Arth Brian Celeste, nagsagawa kahapon na umaga ang nasa 50 benepisyaryo ng Government Internship Program ng Department of Labor and Employment sa Buod Mangrove Eco Park. Bahagi rin ito ng Green Environment Project ng City Public Employment Service Office o PESO, Katubangan Dole, Western Pangasinan Field Office at City Environment and Natural Resources Office. Kabilang sa mga nakisa sa naturang gawain at nagbigay inspirasyon sa mga GIPs sina Chief Labor and Employment Officer Darwin Humbo Bueno, City PESO Manager Ellen Bruno, City Enro Rosalie Aruelo, Senior Labor and Employment Officer Mel Gaspar at Environmental Specialist Catherine Oison. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan sa beach volleyball. Pinatumba ni na Alas Pilipinas standout Cici Rondina at Bernadette Pons o kilalang kanilang tambalang si Pons. Kanilang pinatumba ang mga kababayang sina Kailem Progelia at Sofia Pagara sa main draw ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures Novali kahapon sa City of Santa Rosa, Laguna. Bumangon sina Rondina at Pons mula sa pagkatalo sa second set para iposte ang 1-0 na marka sa Pool A. Tinaguro ang si Pons tandem, inangkin ni na Rondina at Pons ang bronze medals sa Southeast Asian Games noong taong 2019 sa Pilipinas at sa 2022 sa Vietnam. Samantala sa basketball naman, idiniretso ng NLEX sa 3 ang kanilang arangkada matapos sagasaan ang Blackwater sa score na 80-72 sa Season 49 PBA Philippine Cup kahapon sa Inari Center sa Montalban, Rizal. Sa manyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Kami po yung mga takapagbalita, ko po si Susan Valdez Shadow. Ako naman si Liway Manantani para Giren. Kantabay natin sa technical side si John Christian Lambino. Oras po natin, ganap na alas 5:25.
Todo Balita. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Botosan, Tulungan Tayo Party List. Number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, Bilib. Gina, Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Chika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yaraw. sa Todo Balita. Oras, ganap ng alas 5:29. Welcome sa ikalawang bahagi po nating programang Todo Balita at Komentaryo. Ang paghatid po natin ng mga balita mula sa lalawigang ang galing, lalawigan po ng Pangasinan. Siyempre po kami pa rin po yung mga nakakasama. Ako po si Susan Valdez daw. At ako naman po si Liway Manantani Paragiri. It's Saturday at saka mukhang makulimlim. Kagabi, early evening umulan doon sa Tondaligan. Medyo malakas yun Dito iba talaga ang ngayon pag-ulan, pulong pag-ulan. Kumbaga sa clustering yan. Hindi ko naman naramdaman sa amin. Parang uulan lang pero parang hindi umulan. Parang ganun. So, Sabado mga kaibigan, yung nakita ko lang yung may advisory pa ang BIFAR at nananatili yung red tide doon sa ilang bahagi ng ng Western Pangasinan, lalo na part ng Bulinaw, yung pinagkukuhanan po ng shellfishes at tsaka anda. Kaya nga nakita ko nga sa araw merong nagtinda na ng tahong sa kaya galing to. Siyempre iwas ka na lang muna. Pero bagamat kapag dumaan naman sa pag nandiyan na sa market, natututo ka naman yan bago naman dumating sa mga palengke na harang na yan. Sana ng mga agriculture staff ng syudad. Itong yung mga lahat ng pumapasok na truck dito sa syudad ng Dagupan. Okay, sa iba pa rin po natin mga balita,
mahigit 500 empleyado mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Ang ilan sa kanila nagtatrabaho mahigit 40 years na sila. Sa wakas, nakakuha na sila ng promosyon sa unang termino ni Governor Ramon Gico III. Ayan. Sinabi ni Human Resource Management and Development Office na may kabuang 559 na empleyado ang nakakuha ng kanilang promosyon o maging permanenteng posisyon sa 3 progression ceremonies na ginanap nang maupo si Governor Gico noong Hulyo 2022 hanggang noong nakaraang buwan. Ayon sa HRMDO, marami sa mga na-promote ay ilang dekada na sa provincial government, ngunit may mga casual appointment pa rin. Yung iba, may mga permanenteng posisyon, ngunit hindi sila nagkaroon ng bakanteng posisyon o nilikha mga posisyon sa kanilang mga departamento, kaya nananatili sila doon sa kanilang mga posisyon. Merong daw 559 na empleyado ang na-promote mula July 2022 hanggang 2025, at sabi ni HRMDO Chief Janet Asis sa 2nd career progression ceremony noong Abril 15. Aniya, yung unang batch binubuo ng 276 empleyado, sinundan ng 132 empleyado at ang huli ay binubuo ng 151 empleyado para sa kabuang 559 na nakaranas na kasama sa seremonya ng pag-unlad ng karera. Namapo si Governor noong July 1, nangako siya na bubuo ng mahusay na manggagawa ng pamahalang palalawigan na bubuo sa team. Ang galing, lagi natin narinig yan, di ba? Yung kailangan magagaling yung mga tao, ilagay sila dun sa tama nilang mga Tamang posisyon na angkop dun sa kanilang kaalaman at karanasan. So, sa pakikipag-usap sa mga empleyado ng probinsya sa unang pagkakataon noong July 2022, hinimok ng gobernador ang lahat ng rank and file na empleyado na guwanap sa kanilang pinakamahusay at ipakita yung kanilang mga potensyal na sa kalaunan ay magiging kanilang ticket sa mas maliwanag na pagkakataon sa karera sa loob ng organisasyon. Yan, ilan yung mga kaibigan natin diyan na talagang naluha nung ma-promote sila. Yung iba, inaasahan nila, yun na yung magre-retire na sila doon sa kanilang posisyon na yun, pero nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon na ma-promote. At nangyari lang yan during the term of Governor Gico. Dami nun 559. Sa iba't ibang sa iba't ibang departamento, at napakahalaga po para sa isang empleyado na nakikita ng higher ups kung ano yung kumbaga equivalent dun sa kanilang kakayanan, at hindi sila mananatiling andun lang sa kung ano yung nadatnan ng gobernador na posisyon ng empleyado, dun na lang. So, opportunity para naman tumaas, hindi lang ng posisyon syempre, kasama na yung sweldo ng mga empleyadong yon. Yun po yung pagpapahalaga ni Governor Gico. Kaya nga, ang sabi nga po, ang galing. Sa lahat ng aspeto, ang galing. Yan ang ating gobernador. Yan ang present administration. So, isa pang ang galing na nainggit ako dahil natunghayan na ng ilang mga kababayan po natin, yung yung testing. Trial parang ng pagpapailaw dun sa reflecting pool. Yung pool, wala pang pong tubig kasi ang tinitesting pa yung fountain, yung mababa, plus yung pailaw. Pero yung mga kababayan po natin na andon that time, 2 days ago ba? 2 nights ago? 3 nights ago, dun sa may Capitol Beachfront. Siyempre sila yung nakaunang naka-experience makakita nung beauty nung nasabing proyekto ng probinsya. Interactive fountain. Test run pa lang yun, pero lumabas nga ang ganda at ang galing ng interactive fountain. Bagay ito na redevelopment ng Capitol Complex na sinusulong po ni Governor Ramon Gico III. Hindi pa yung tapos kumbaga sa partial pa lang yun. Kasi partially finished pa lang, hindi pa siya anong tawag na doon kapag election? Hindi siya pang complete and complete and official. Yan. Lang yan, partial and official. Dahil syempre, bakit iti-test run? Syempre para early on makita nila kung may problema sa isang bahagi ng proyekto or hindi, and then susunod naman yung iba pang part.
Oo. Inaasahan matatapos ito complete magiging Official. complete and official by bago matapos ang taon. So yon, kung maganda na siya ngayon, ay di mas lalo na. Oo. Nakapasyal nga din at makita rin yung ano na yan. Kasi yung sinasabi reflecting, parang nagre-reflect sa langit. Yung ano niya, yung result niya. Dancing dancing fountain, tapos reflecting pool, yung kulay yata sa tapat, parang gano'n. Kung ano man yung figures na nasa itaas, plus syempre yung shadow na matatamaan naman nung sunset, yun ang magre-reflect dun sa pool, yung sa tubig sa gitna, kung meron na po yun. Plus, ikaw na manunood o ikaw na pupunta lang doon para mag-relax, kumbaga chill, magre-reflect at saka muni-muni kapag natapos na po yun. Pero ito, yun nga, meron na pong mga pictures na lumabas. Ayan, si Kaaron Cesar. Beautiful transformation of the Capitol. Congratulations, Governor. Sabi ng mga natuwa nating mga kababayan na talagang napunta ron. Simula talaga na maupo kayo at naging governor ng Pangasinan, naging maganda ang Lingayen at ang buong Pangasinan. Naging maayos at naging malinis. Sabi naman nito, isa yung mga buzzer natin dyan. Magsilabasan na kayo. Siraan nyo na uli ang mahal nating Governor Gico. Ang ganda ng redevelopment ng complex. Maraming bata ang gugustuhin na pumasyal dito dahil nga sa mga pailaw. Yung may mga nawala, like for example, yung mga sheds na pagdating po ng summer o kaya Pistay Diet, talagang ang daming pumupunta dyan at nakaka-stay sila sa isang libre na shed. Because of the redevelopment, tinanggal muna po yun. Pero maganda po yung master plan po kasi na prinipara ni Governor Gico para dyan sa redevelopment nga ng Capitol Complex. Kasama na ang beachfront. Ang beachfront, puntahan po yan ng mga turista, kaya dapat mas kaaya-aya para sa lahat. Hindi lang sa mata, kundi doon sa pakiramdam. Plus yung relaxation ba ng iba. Siyempre, pag sa ngayon makikita nyo construction, pangit like yun, Capitol Complex, Kuanda. Antayin po nating matapos. Ito nga, isang bahagi pa lang ito at nasa, meron na ba 50%? Yung completion ng nasabing reflecting pool. Meron na siguro kasi by nasa matatapos na yun eh. Pero maganda po siya. Plus, mula sa beachfront, kita nyo, diretso yung Capitol Building. Mula sa Capitol Building naman, makikita nyo yung bahagi ng beach. Taagusan, kumbaga. Plus, tignan nyo rin po, obserbahan nyo yung pintuan ng Capitol Complex, dun sa bandang harapan, at saka likuran. Tagusan kasi yan diretso yung makikita nyo hanggang sa beach. So, yan po yung isang beauty po nitong bahagi ng redevelopment project ng provincial government through the leadership of Governor Ramon Gico III and the full support of the Sangguniang Panlalawigan headed by Vice Governor Mark Lambino. Sabi nung isa, pustahan tayo. Isa sa mga nandyan yung mga buzzers ni Governor na nagsasabi dati na pumangit ang Capitol, kasi bakit daw pinapuputol ang mga kahoy dyan sa Capitol. Ayan, pinutol yung kahoy. Ang dami nag-react. Galit, sinira daw ni Governor Aningayen. Ngayon may pailawan ng ganyan na number 1 din pala sila na nagpapapicture. Which is welcome. Number 1 sila nagpapapicture sa ganda ng view. Ayan, sobrang ganda. Parang sobrang gusto ko rin pumunta. Sa gabi lang yan maganda, sabi naman ng iba. Pag araw pangit. Maganda pa rin Siyempre daw. pag daytime, iba yung beauty niya. Correct. At saka hindi pa siya tapos, antayin natin. Kumbaga sa testing lang. Yan. At para makita nga kung ano yung itsura niya. Pero abangan natin kapag talagang tapos na. So yan. Ang OA lang yung napapangitan dito. Wow, amazing. Nakakasabay na talaga ang Lingayen. Amazing and very attractive. Ayan. Kasi nga talaga ang purpose naman talaga nito is gawing Mecca of the North. Ang Lingayen. So ito yung start lang yan. At yung 11-story building. Plus yung makikita dyan mamaya. May convention center. At pag ang kahalagahan kasi na kung ang convention center ay tinatayo sa isang lugar na puntahan ng turista, syempre pag convention po yan, maraming mga bisita. Sila mismo, within the area pa lang, complex pa lang, pagkatapos ng kanilang
yung mga programa nila, bahagi ng seminar sa daytime. After that, meron silang pupuntahang marerelax sila. At may napasyalan na sila kaagad. Unlike kung ilalagay mo yung convention center sa isang napakalayong lugar, pamasahe pa lang, kawawa naman sila. Palabas, maghahanap sila ng tourism area. So, yun po yung intention po ni Governor Gico na within the Capitol Complex mismo, kumbaga, halos kumpleto na. Ang galing na. Marami nang pupuntahan. Plus, historical ang area. So, liglig. Ano ba yung, ano niya? Siksikliglig. Siksikliglig na ang pasyal o ang pag-travel ng mga kababayan natin mula sa ibang lalawigan at rehiyon. Okay, baka makalimutan natin kahapon nga pala, belated happy birthday kay Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Ayan, ilang taon na kaya si Vice Gov? Wala nang tanungan. Basta gwapo naman siya. Gwapo at napakagaling po nating Vice Governor na anything under the sun. Tanungin mo siya at napakaklaro din po niyang mag-explika. Ayan, maganda ang tandem ng Team Aguila. Gico Lambino. Ang galing. Ayan, ang tandem na to na talaga ang isinusulong po nila ay para sa development po ng lalawigan at kabutihan po ng mga Pangasinense. Okay mga kaibigan, anytime naman, pwede naman po kayong pumunta dyan sa Capitol Complex, pero ini-enjoy po talaga ng mga kababayan po nating malapit lang sila sa area plus yung mga may sasakyan na sinasadya talaga nilang pumunta sa iba't ibang lugar, like for example sa Capitol Complex plus yung pinupuntahan dun sa isang barangay sa Eco Tourism Park dun sa may, hindi ko maalala kaagad na Bugalyon. Hindi bahagi ng Lingayen, Stanza. Okay. Stanza doon kina Aaron L siya ng PIA. Plus syempre, napupunta sila sa iba't ibang lugar diyan sa may First District dahil andyan naman po yung mga beaches po natin. Ayan. Dumako muna tayo muli dito sa sa sektor ng kalusugan. Pinasinayaan na yung bagong diagnostic building ng mga ospital ng mga Tarom, mas ospital ng mga Tarom. Yung isinagawang inauguration rites na kauna-unahang MRI o magnetic resonance imaging ng lalawigan noong Miyerkules. Sinagawa yung blessing and inauguration. Ito yung makabagong kagamitan na inilagay sa Pangasinan Provincial Hospital sa Bulingit, San Carlos City. Inaasahang makakatulong sa mga manggagamot ng gobyerno na magkaroon ng mas tumpak na pagsusuri at magbibigay din ng pinakamahusay na paggamot para sa mga pasyente ayon kay Dr. Cipriano Fernandez. Ang MRI ay isang non-invasive medical imaging test na gumagawa ng mga detalyadong larawan ng halos bawat panloob na struktura sa katawan ng tao, kabilang na yung mga organ, anong tawag nito? Lamang loob. Laman loob. Parang yan? Buto, kalamnan at mga daluyan ng dugo. Ayan. Isa na namang makasaysayang una. Ayan. First ulit. Ayaw nilang marinig yung first. Ang masasaksihan sa lalawigan, Ani Fernandez, habang pinasasalamatan at pinupuling gobernador sa kanyang pagsisikap na palakasin ang reforma sa kalusugan sa Pangasinan. So, congratulations PPH sa pagkakaroon ng unang MRI. Ito ang unang pagkakataon para sa Pangasinan na mag-operate at magkaroon ng ganong advanced na kagamitan, sabi naman ni Governor. So, sa parehong araw, pinasinayaan din ang bagong diagnostic building sa mga Tarom District Hospital at ang nasabing pasilidad na dapat mag-alok ng mga serbisyo sa laboratory at radiology upang isama sa ang 32 slice CT scan, stationary X-ray, dalawang portable X-ray units at ultrasound equipment. So, tinaguri ang unang makasaysayan sa munisipalidad. Pinasalamatan ni MDH, mga Tarom District Hospital Head, Dr. Eusebio Sison, ang gobernador at idinagdag na si Governor Gico ang unang punong ekotibo, una ulit, ng probinsya na tumupad sa pangako sa kampanya na gawing moderno ang mga pasilidad sa kalusugan sa Pangasinan. So, Yun. ano pa lang naalala ko lang yung sinabi ni Governor Gico nung kanyang State of the Province Address o SOPA. You need not need
15 years para ma-accomplish yung mga ganitong mga bagay. Dahil meron naman pong budget, may pera naman ang probinsya, kailangan lang makita ng leader kung ano yung kailangan sa iba't ibang departamento, kagaya nito sa pangkalusugan, kung ano yung mga kailangan para ang mga kababayan po natin ay hindi na sila pupunta sa mga pribadong ospital, lalo na kung nasa malayong lugar sila. You need not need 15 years, pero wala pa nga siyang 3 taon, ay ang dami na pong nagawa. At yung pag nagko-compare po tayo ng mga opisyal, wag natin i-compare yung 15 sa 3 kasi hindi mo talagang pwede i-compare dahil napakaraming dapat na nagawa sa 15 years na. Oo, pero hindi dapat i-compare. Pero kung i-compare mo na parang sa 15 at saka 3, parang ang dami-dami na nagawa ni Governor Gico. At saka lahat ng departamento dyan sa may provincial government, ayan, nabigyan po na nagkaroon ng mga proyekto, mga programa, mga pagbabago in less than 3 years. Less than, mga kaibigan, bagamat pangatlong taon po ni Governor Gico, yung 3-year term niya ay sa ano pa yon, sa June 30. Matatapos yung first year. Pero in less than 3 years, marami na nga pong accomplishments, plus may sinyas si Ka-Aaron John Christian. Okay, alas 5:47, babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako believe. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Kami malalapitan, handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan, ang tiwala niyong laan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Chika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita.
Meron na lamang po tayong 10 minuto bago mag-alas 6 ng umaga mga kaibigan dito sa Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragira. At Susan Valdez daw. So kahapon po meron pong event dyan sa may Kapitolyo, sa Pangasinan Police Provincial Office. Simultaneous nationwide. So yung sa mga provincial command at saka mga regional, sila po ay umattend din via Zoom ba yun ang tawag doon? Virtual. Virtual na monitor din sila. Sila ay naka-on, naka-live yung kanilang mga camera din. Pero pagkatapos po ng nasabing event, isa lang po yun dahil pagkatapos po nung imbitado ang even mga media ay may sumunod na yung joint meeting ng PNP, COMELEC, PPCRV at iba pa kaugnay naman sa eleksyon. Pero yung sa first part, pagkatapos po no, nagkaroon po ng pagkakataon ng mga media para ma-interview naman, kumuha ng update mula sa ating Provincial Director, Police Colonel Rollifer Capocchian. So isa po doon, kinubusta po natin ang lagay ng lalawigan ng Pangasinan plus yung mayor kasi ng Urdaneta, di ba naglitanya siya doon sa loob ng City Health Office at kiniklaim po niya na under security threat ang kanyang buhay at merong 3 grupo allegedly na nagmamanman sa kanya. Pero nagbigay ng pagkaklaro ang ating provincial director. Pero as of kung kumusta ang lalawigan ng Pangasinan, as of yesterday, ito po yung tugon ni Police Colonel Rollifer Capocchian, ang provincial director ng Pangasinan PNP. As of now, wala kaming monitor na private armed groups sa Pangasinan, particularly sa binabanggit nila na 6th District. Kaya ginawa natin as a proactive measure, kagaya pong naglagay na tayo ng mga additional troops. May nakikita na tayong mga personnel coming from the armed forces. Nandun sa area ng San Quintin, meron na rin sa Tayug at meron na rin sa San Nicolas. So meron na rin sa part ng ating regional headquarters, meron din tayong mga personnel coming from RMFB, Regional Mobile Force Battalion, at meron din manggagaling sa amin dito para masiguro natin na maayos at peaceful yung lugar na yon. Dahil alam naman natin, lagi kong sinasabi, na police visibility, pag maraming police, maraming naka-uniforme sa gitna ng kakalsadahan, sa mga kanto, is the best crime prevention strategy. So, preventive approach, proactive approach, kailangan maraming nakabantay ng mga kapulisan. Ilan na sir yung nandito ngayon sa Pangasinan na augmentation po? May mga augmentation tayo galing sa provincial headquarters, wala pa. Pero yung binabanggit ko sa inyo na galing sa Regional Mobile Force Battalion, talagang naka-deploy na talaga sila dito sa ating probinsya. Ang ginawa lang natin, ni-realign lang natin yung deployment nila from 2nd District to 6th District. So meron tayong ini-expect coming from regional headquarters na personnel para mag-augment sa ating mga police forces dito sa Pangasinan, dahil during sa presentation nung nakaraang RGSCC, which is kahapon, nilahad namin na meron kaming kakulangan na more or less 149 na police personnel to man every polling centers. Dahil ang requirements doon, in every polling center, dapat merong 2 pulis. So, nag-short tayo ng 149 police personnel. But then, yung shortage ng personnel ay pwedeng masolusyonan through augmentation o through the help of other allied units like Armed Forces of the Philippines at sa ating mga national support units like CIDG, Aviation Security Group, Civil Security Group, lahat na ng national support units pwedeng mag-augment sa amin para mapunan namin yung requirements na 2:1, 2 personnel per precinct. Sir, wala namang pong precinct or
Polling centers. sir, na kailangan ng Polling pulis centers. ang mag-BES. Wala Sa naman. Pangasinan. Wala naman. No? Wala naman. So, ibig sabihin, quiet, naman. Opo, quiet po. Sir, nabanggit na rin ninyo sa election. Sa areas of concern, may nadagdag pa? Areas of concern, 8 pa rin. 8 pa rin ba? until now, 8 pa rin nung nasa yellow category natin. Wala nag-elevate to Walang nag-elevate Orange. Red. ang dahil mag-originate talaga yung actually may mga attempt, meron na silang sulat. I-specify ko na lang din yung Umingan. Pero napag-usapan naman sa RJCC na yung concern nila ay pwedeng masolusyonan sa deployment lang ng mga personnel. So yung gusto nila para elevate sa yellow category yung bayan nila is para lang magkaroon ng additional personnel sa lugar nila. So kung yan lang po ang problema, kaya naman masolusyonan. So nag-deploy tayo ng additional troops para doon sa lugar na So, yun. hindi siya kasama pa? Hindi pa siya kasama dahil merong isang board o grupo dyan para pag-usapan kung i-elevate or qualified ang isang bayan elevate into another category from green to yellow, orange, or red. Okay, so bahagi po yon ng pakikipanayan po kay Provincial Director Rolly Capocyan. Pagkatapos nga po na isinagawang consultative forum with Chief PNP bilang guest of honor speaker sa launching ng Joint Anti-Fake News Action Committee. Ayun. So sana dito rin sa Pangasinan merong localized na JAFNAC. Haba. Joint Anti-Fake News Action Committee. Yun nga dahil nga sa pagpapakalat ng mga misinformation, disinformation, at malinformation. So, 3 klase po yun. Lalo na ito, malapit na yung eleksyon. Mahigit 1 linggo na lang. Election na po, yan po ay sa May 10. 9 days. Kapon 10 days eh. Ngayon, 9 days na lang. Mas lalong dumadami po yung mga fake news o kaya yung maling impormasyon na ipinapahayag para naman ipakita nila sa mga kababayan po natin. So natanong po yung sa Urdaneta City, nasa ibang bahagi po ng nasabing interview. Ay, hindi pa siya na Ano pa lang, general situation pa lang ng ng Pangasinan. Ang tinututukan talaga nila ay ilang bahagi ng pang-anim na distrito ng Pangasinan. Pero yung sinasabi po na bagamat meron ngang claim yung mayor po ng Urdaneta na gato yung threat sa kanyang buhay, sa investigasyon naman ng PNP at sa mga reports na nakakarating sa kanila, negative yun. Walang umiikot na anumang grupo dyan sa lungsod ng Urdaneta. Pero dahil nga para naman sa security ng lahat, ginagawa po ng PNP na further investigation at i-check kung ano man yung mga impormasyong naririnig o na nakakarating sa kanila. Kasi yung isa na parang ito si Ginang Maanggi ko na tumatakbo sa pagka-mayor sa lungsod ng Urdaneta, todo-todo naman yung sipag na mag-house to house at magbara-barangay base po sa nakikita po nating mga post nila sa Facebook. Yung isa naman, pumunta dun sa City Health, challenge niya yung isang kapitan na magpa-drug test tayong dalawa. Sabay tayo, punta ka dito magpa-drug test kasi ina-accuse niya yung kapitan na di umano, allegedly, drop off point yung kanyang barangay ng mga illegal na droga. Tapos doon nagsalita siya. Facebook live naman ng nasabing mayor na hindi na daw siya lalabas pagkatapos ng drug test niya doon sa City Health Office nila sa Urdaneta. Uwi na siya at hindi na siya lalabas. Dahil meron daw 3 grupo mula sa iba't ibang lugar na nagmamanman sa kanya. Sinabi naman ng ating provincial director ba't siya nakalabas? Oo. Tama, yung pagkatapos daw noon, yung natitirang barangay na hindi pa niya napuntahan para sa caucus o rally, hindi na daw niya pupuntahan. Pero negative, sabi ng ating provincial director, wala silang monitor na ganung mga grupo na base doon sa allegation ng nasabing mayor ng Urdaneta. Pero doon sa ilang bayan sa 6th district, yun ang
positibong kanilang hindi yung sabi ng ating provincial director, walang private armed groups dito sa lalawigan. Pero dahil nga nagiging tensyonado sa nasabing mga bayan kasama na ang San Quintin, kailangan talaga yung mas pinaigting na presensya ng pulis. Okay, naku, ang bilis na oras natin na. Sa May 12, election na po, para madali nyo mahanap ay yung mga polling precinct. Meron daw paraan, hanapin yon sa online. Precinct Finder. Oo, in just few clicks kanto ay. So merong simple steps na pwede nyong gawin. Step 1, visit the website, go to www.precinctfinder.comelec.gov.ph gamit ang inyong preferred browser. Siguruhin nyo lang na yung website address is correct to avoid fake or misleading pages. Step 2, enter your information. Indicate your location. Are you local or overseas voter? Enter your full name and date of birth. Tapos yung mga local voters, select your province and municipality. Meron namang guide na susundan kayo doon once na nasimulan nyo na. Para sa mga overseas naman, choose your country and the embassy or consulate where you're registered to vote. Step 3, get your precinct details. Once you submit your personal information, your polling place and precinct number will appear along with your voter registration status. Para pagdating nyo doon, alam nyo na kung ano yung mga ano yung inyong mga precinct. Kasi meron din yung PPCRV na nag-a-assist. Kaya lang pagka sa sobrang dami nagkakakumpul-kumpulan din. So iba-iba pa rin yung pagpunta nyo para bumoto, ay ready na kayo at alam na ninyo kung alin yung inyong polling precinct. Pero mga kaibigan, ito yung anunsyo ng Team Life, meron daw silang Garongcade Part 5 mamaya. Kaya lang hindi nakalagay ko anong oras. Mamaya hapon siguro yan kasi ang putang at saan gaganapin? Oo. Wala rin. Abangan. Kanto ba dyan? Abangan Garongcade Part 5 mamaya na ka-Team Life. Ayan. Okay, mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama. Sa technical side, si John Christian Lambino. Ako po si Liway Manantani Paragire. Happy weekend. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga pa na. Happy weekend, everyone. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.